Sa datos ng LTFRB o ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, mahigit 100 aksidente sa kalsada na ang kinasangkutan ng mga pampublikong bus simula September 2012 hanggang December 2013. Dahil dyan, may iba't ibang mungkahi para matiyak ang kaligtasan ng mga commuter. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, nilinaw ng LTFRB na hindi raw sila nagko-conduct ng inspections tuwing o kung meron lamang daw aksidenteng nagaganap. Ito ay matapos na makatanggap ng pambabatikos ang ahensya sa di umunoy kapabayaan nito. Pero ang tanong ng LTFRB, paano raw magiging pulido ang trabaho ng bawat inspektor kung ang bawat isa sa kanila ay may tinatayang 10,000 sasakyan na nakatoka? Halos 2 buwang pagitan, 35 ang namatay sa 2 trahedyang sangkot ang mga bus mula sa magkaibang kumpanya. Sa pagulong ng investigasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa sinapit ng GV Florida bus nitong nakarang linggo, nababatikos ngayon ang ahensya dahil sa di umunoy kapabayaan nito. Na-inspection nga nila matapos mahulog sa flyover yung Don Mariano, bigla na-inspection nila lahat ng bus. Ang tanong ko, ginagawa ba nila yan sa lahat ng iba pang bus bago pa maaksidente? Kaya naman pala nilang gawin ng isang araw lang ma-inspection lahat. Sana gawin nila sa lahat ng bus, may aksidente man o wala, may track record man na aksidente o wala. Sa panayam ng GMA News kay Attorney Winston Hines, diretsahang tanong sa chairman ng LTFRB, meron nga bang problema sa ahensya? Kahit kami makakulangan sa personnel, ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Ang aking panawagan dun sa mga mambabatas ay bigyan kami ng additional na mga inspectors ng LTFRB. Mayroon kaming 392 as against 400,000 public utility vehicles that we are regulating. Parang ang ratio po natin dito ay isa sa 10,000. Giit ng LTFRB, regular ang inspeksyon ng ahensya sa mga pampublikong sasakyan at hindi kung kailan lamang may nagaganap na aksidente. Ito po yung aming mga nakikita sa aming mga paglilibot sa aming mga inspeksyon na ang kanilang priority pa rin ay ang bottom line ng kanilang financial statement. No? Samantalang ang kanilang number 1 na duty under our revised terms and conditions is to maintain and deliver their riding public in a safe, reliable, dependable, environmental friendly manner. Sa listahan ng mga aksidenteng sangkot ang mga public utility bus mula September 2012 hanggang December 2013, mahigit 100 road accidents ang naitala ng LTFRB kung saan hindi bababa sa 76 ang namatay. Pinatawa ng 30-day preventive suspension ang lahat ng nasangkot na bus companies. Pero ilan sa mga ito ay tuluyan ding na-lift ang suspension habang tuluyan namang nakansela ang prangkisa ng Don Mariano Transit dahil sa aksidente sa Skyway noon lamang Disyembre. Ng LTFRB ay hindi ho nagpapatumpik-tumpik sa mga ganito. Po, pinatunayan na po natin yan na ang LTFRB ay kaya niyang ipagtanggol, kaya niyang i-exercise ang kanyang kamay na bakal. Samantala, iminumungkahi naman ngayon sa Senado ang ilang safety measures sa public transport system ng bansa. Panukala ng ilang mambabatas, taasan ang parusa sa mga bus driver at operator na nagresulta sa kapahamakan ang pagiging pabaya. Maaari rin daw mag-install ng speed limiters. Sa pamamagitan nito, hindi nalampas sa tinakdang bilis ang public transport kahit anumang tapak sa salinyador. Iminungkahi rin ang paglalagay ng CCTV camera sa loob mismo ng pampublikong sasakyan gaya ng bus. Ayon naman sa Automobile Association of the Philippines, hindi dapat malimutan ng pasahero ang partisipasyon para sa kaligtasan. Kung tutuusin, wala naman daw masasabing tiyak na ligtas na pwesto sa loob ng sasakyan. Gayunpaman, karapatan ng pasahero na siguruhing nasusunod ang batas trapiko. Naramdaman nila masyadong matulin ang takbo ng bus. Dapat sabihan nila yung chuper, no? Nasabihin ang mga chuper, barumbado, overtake ng overtake, no? Sabihin nila. Jessica, ayon pa sa LTFRB ay matagal na raw nilang pinag-aaralan itong mga minungkahi na safety measures katulad nitong speed limiter at CCTV camera sa iba pa. Katunayan ay hindi raw kailangan ng batas pa para maipatupad ang mga ito dahil nasa mandato na raw ito ng LTFRB, Jessica. Cedric, for starters, yung mahigit 100 aksidente na bilang ng LTFRB na mga aksidente involving buses, yun man lang ba may data? Ano ang dahilan? Gaano katanda yung mga bus?
'Diba? Ilan doon ang mechanical failure, ilan doon ang human error o dahil masyadong mabilis yung takbo ng driver. Kasi mahirap yung bilang lang ng bilang eh. Kailangan inaalam nila ano bang mga sanhi nitong mga aksidenteng ito. Tama yan, Jessica. Unfortunately, yung table o yung mga datos ay binigay sa atin kanina ng LTFRB ay sinabi naman nila na hindi pa ganun ka-extensive. Ano? In fact, isa sa mga tinatanong din natin dyan kung meron bang itemized na mga, kumbaga, yung findings ng kanilang mga investigation. Ano? Although sinabi ng LTFRB kanina ay mahigpit daw nila pinapatupad. Isa sa mga regulation dito, yung mga 15 years old pataas na mga sasakyan ay hindi na dapat na pinapatakbo pa ng kanilang mga bus companies. No? Isa sa mga stricto na ipinatutupad ng LTFRB. At isa pa nilang nilinaw kanina, Jessica, itong 30-day preventive suspension ay kung tutusin daw ito ay SOP ng LTFRB kapag ganitong may mga sitwasyon. At hindi raw ibig sabihin ito na yung posibleng ipapataw lamang dito sa may bus company na na-involved sa accident sa nitong nakarang linggo. Pero pending investigation pa rin daw, of course, lahat ng ito, Jessica. Okay, at ang pinaka-importante rin dyan, kailangan kasi tignan yung work hours ng mga driver, no? Kasi medyo madalas nating naririnig na kasi may mga nagdo-double shift, may mga hindi na natutulog, at meron daw mga nagsasyabu pa dahil, di ba, para kasi pagka dire-diretso yung biyahe, lalo na pag uwian sa mga probinsya, may mga ganyan tayong naririnig, medyo persistent eh. Yun ba, tinitignan man lang, Cedric? Yes, Jessica, sa interview natin kanina sa LTFRB ay talagang masinsinan daw yung kanilang isinasagawang investigation. Ano? Ideally, ang sabi nila, maganda raw sana kung twice or thrice a month yung investigation o yung inspection sa bawat bus companies. Yun daw sana yung maganda. Ang problema, sa sobrang unti daw dahil napakaunti daw ng kanilang mga personnel ay napakahirap daw na gawin ito, ano, Jessica. In fact, yung kanina nga nabanggit nila is 1:10,000 daw, kung di ako nagkakamali, yung ratio ng bawat inspector. And Jessica, may dagdag ko lang, ano, I think dito sa may GMA Online, do sa website natin kanina, may report na sinasabi nga nila na in fact, itong GV Florida ay isa daw sa, o nakapila na para sa inspection. Yun nga lang daw, mahaba pa yung pila na mauuna for inspection. At unfortunately nga, ay naganap itong aksidente bago pa man magkaroon ng inspection, Jessica. Mahirap lang kasi tuwing may nangyayaring aksidente, doon natin na pag-uusapan yung mga possible causes. And then pag wala na naman, hindi natin alam, masusi nga ba yung ginagawang investigasyon, yung sabi ko, yung initial man lang, yung listahan ng mga aksidente yan, kung mabanggit man lang, kung yan ba ay human error o mechanical failure, o baka naman on the part of the operator, niya tinitingnan yung maintenance, kung gaano nakatanda yung mga bus, kung nasusunod ba yung sinasabing 15 years na lifespan lang ng kada bus, di ba? Yeah. Tama, Jessica. Yung napaka-importante nung lagi o yung paulit-ulit na nasisilip yan, ano, Jessica. And nilinaw sa atin ng LTFRB kanina, yun talaga daw dapat sana yung maganda. Kasi hindi lang naman one-time inspection yan, dapat binabalik-balikan. Ang problema ay sabi nila, di umano ay na-take advantage kasi nga hindi naman na-inspect yung ibang mga bus, mga bus companies na raw o ilang mga bus companies daw, medyo sinasamantala yung ganitong situation na nakakalusot sila sa inspection, Jessica. Ang dapat siguro kung ganyang kulang din ang inspector, baka naman pwedeng self-regulation, di ba? Konsensyahin yung mga may-ari ng mga bus na yan. Sila ang dapat mag-regulate ng sarili-sarili nilang mga operasyon. In any case, maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.